ay si Uy, nalika. Kita sa ispuno sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. So, pasensya na sa ato ang mga lyrics. Usahay, dili na ito ikot dayon ang awit nga atong ginasunod. Sunod kay ita ka kuangyot kapangilunan asa na pita ma-order ini. Pero mao ang panahon nga na magdala diri sa laptop na makabalo sa sayon nga paagi sa pagpangita sa mga kanta. So, mao na yun yung atong gamay nga problema sa mga hanay sa awit. May patong ipahimong nato ang mga kanta nga butang sa tarpaulin kay diretso ra dito. Hindi na ta mag-ingon ta. Ano tan-o diri sa laptop para mo flash diha. Kato kay diretso na, tanaw na, wala na, daog na. Sulod na dayon. So, kani, medyo dito kay ta, kantigo. Bahay na nito flash ta kanin, mga kanta sa laptop, sa unpad. Lapay dito sa projector. Okay, anyway, sugod kita sa pamalandong sa pulong sa Ginoo, hindi ko putagon karon. Atong pangayoon ang tapang sa Ginoo, samtang kita maminaw sa iyang mga pulong. Dampot ta. Ginoo, salamat sa panahon ng magyatag kanamo. Salamat sa mga kaigsuonan na aniang adunay kagutom o kauhaw sa imong pagkamatarong ug ikaw nagsalig mo silang pagkapunon. Salamat Ginoo Lord God. Dili maong kinaiya na dunay kagutom ug kauhaw sa imong kabubuton, sa imong presensya, sa imong himaya, sa imong mga sugo, sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong pabor, sa imong kahibalo, sa imong kaalam, tanang mga butang na naa sa imong gingharian, imo kini ihatag ka namo aron mapuno kami sa mga butang na naa sa imong gingharian. Labos tanan, mapuno kami kang Kristo Jesus. Salamat, Amahan, na kami mo lambo sa among espirituhanon na kinabuhi. Kami bakante, kami walay sulod ang among espirituhanon nga panudlanan. Walay sulod ang among kinabuhi apan imo kini isudlan sa imong kinabuhi. Isudlan nimo kini sa imong pagkamatarong. Isudlan nimo kini sa imong tibo. Salamat Ginoo nga kami muhamtong sa among espirituhanon nga kinabuhi. Mulambo kami sa among pagtuo. Salamat Ginoo. Ikaw maghatag ka na mo huna nga makasabot sa imong mga pulong. Salamat Ginoo nga imong andamon kung ikaw nagaandam na sa among kasing-kasing nga tabunok na ibugas ang liso sa pulong sa Diyos. Salamat, Amahan, na kami kanunay gayon mamita sa imong gingharian o sa imong pagkamatarong o ang tanang mga butang na among gikinahanglan dili kinabuhi imong igaduga. Salamat Ginoo Lord God na ikaw pakigsulti sa matag usa nga niya karon. Salamat kayo Amahan na imong pulong Amahan hatag o kalagsik sa among lawas kalag o espiritu
ay pulong buhi tungod kini Espiritu. Salamat Ginoo na ikaw magapapasko ka na mo, magapagpo ka na mo, magapukaw ka na mo, magapagsipuli sa among espirituhanong kainit diha sa Diyos. Ang Espiritu ikaw pamuhat sa matag usa ka namo. Ikaw ang mong pasidugan nining rasa karon. Salamat Amahan na kami nakahimo sa pagsimba kanimo. Na tungutan na mo ang imong pulong o isintos ang mong panibahon. Dili Amahan ang mga awit, dili ang personalidad, dili ang mga tulumanon, dili ang mga sakramento, o dili ang tulong sa Diyos. Ikaw ang pulong Amahan, mao nga ikaw ang masentro sa among pagsimba. Mao nga kinahanglan kami pamalandong sa imong mga pulong kay mao kini pasikaran sa among pagsimba kanimo. Kay kung wala imong pulong Amahan, masalaad kami ug moadtos kalaglagan. Apan salamat sa imong pulong, maoy among giya Ginoo Lord God, aron kami makaduol sa pagsimba sa tinuod na Diyos. Kaya wala laing gihatag nga kasulatan nga ang tao makatawag sa tinuod na Diyos kung dili ang Biblia nga imong gibilin ka na mo, imong gihatag ka na mo, pinaagi sa imong mga propeta nga nagasulat ini, na imong ginhawaan sa pagsulat. Imo silang gibihugan nga ang matagpulong nga nagisulat, imong gibutan Amahan, imong gigabhan aron kini gamhanan o labaw tanan walay sayop aron ipamatuon imong pulong balaan o kini gamhanan magahatag kausapan sa among ilabog kini among pag-ampo sa gamhanan nga ni Jesus. Amen. So, kani ang tunan pag-ayo sa laing dagwan sa pagkakapo sa Espiritu. Inay mo tapat, laing dagwan. Sama sa usa ka sinsilyo na piso sa bakaha ang kantidad ni anak nga usa lang siya ka sinsilyo pero duha ka dagway, di ba? Dunay ingon tanaw ni Jose Rizal, dayon sa likod dunay silyo sa Pilipinas. So duha ka dagway apan usa ra siya ka sinsilyo. Mao sad kini ang pagkakabo sa Espiritu. So, ang unang dagway sa pagkakabo sa Espiritu, kining atong kahimtang nga nahilayo gikan sa Dios. Atong kahimtang nga kita kapos atubangan sa Dios. O sa laing bahin, ang ikaduhang na dagway, o laing dagway sa pagkakapos sa Espiritu, kining kinaiya nga mapainubsanon. Inay mo dapat mapainubsanon. On the other hand, an attitude of being poor in spirit means a humble disposition of self. Ang pagpaubos sa pagpahimutang sa kaugalingon. So, kani ang ikaduhang dagway sa pagkakabo sa Espiritu. Because we are always in want of God's grace. Nga naman nakanunay kita magpaubos at ubangan sa Ginoo na atong ibutan atong kaugalingon nga nagpaubos
atubangan sa Ginoo tungod kay kita kanunay na kinahanglan sa grasya sa Dios. Amen. So mao kana ang hinungdan nga magpakita kita o pagka mapainugsanon atubangan sa Ginoo tungod kay kita na kinahanglan sa grasya o pabor sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang grasya sa Ginoo gihatag kini kanato dili tungod kay angayan kitang tagaan ini, dili tungod kay kita takos mudawat ini, apan tungod kini sa pagkamaayo sa Ginoo kanato. Amen. So wala na gilain pang hinungdan nganong kita gigrasyahan sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili tungod kay tambo ka, dili tungod kay liwang ka, dili tungod kay bata ka, dili tungod kay tiguang na ka, dili tungod kay pobre ka, dili tungod kay dato ka, apan tungod kay ang Ginoo maayo. Amen. We must call ourselves poor because always in want of God's grace. So, gitawag na ito atong kaugalingon nga kabos. Dili kabos sa panalapi, dili kabos sa physical o lawas nun, apan kabos sa atong kalat o espiritu. Always begging at God's door. Kanunay kitang nang limos sa pultahan sa Diyos. Kanunay kitang nakinahanglan sa grasya sa Diyos. Kanunay kitang nagpuyo sa balay o presensya sa Diyos. And that kind of attitude is prevalent to a man who always have a humble and repentant spirit within him, so that God will give him more grace. O kini nga kinaiya, tataw sa tao nga kanunay mapainugsanon o mainulsulon ang espiritu nga naa diha kaniya aron sa paghahatagan sa Dios sa dugang panggrasya. Amen. James chapter 4 verse 6. Nga giingon diri nga ang katong nagpaubos hatagan o grasya sa Ginoo. Hatagan sa grasya na magpaubos atubangan sa Dios. Hatagan sa grasya na maghinulsol atubangan sa Dios. When you are repentant, it shows that you are humble. Kung ikaw may nusulon, nagpakita ka na ikaw mapainubsanon. Sa ato ba, una diay ang mapainubsanon, gati inaya, una ka may nulsulon. Sa kinahanglan gayay ang kinaya na mapainubsanon, aya ka makabaton sa mahinulsulon, gati inaya. Amen. That broken and contrite spirit will which the publican cried for mercy to a poor sinner is the poverty of spirit. Ang mapainubsanon o mainulsulon nga espiritu kininadaya sa maniningil o buhis na nihinap siya alang sa kalungoy sa Ginoo siya kinabuhi ingon nga kabus na makasatala nga kini pagkatawgon o kabus sa espiritu. Sa Lucas 18, 13-14, o naguna pa nining mga bersikulo ha, o nagsunod, usa kini ka hinubay sa duha ka klaseng mga tao. Ang usa Parisiyo o ang usa maniningil o buhis. Kining Parisiyo usa ka reliyosong tao sa kapanahunan ni Jesus. Kumpiyansa siya sa iyahang pagkamatarong, usa ka pagkamatarong nagipasi sa mga may buhat sa balaod o pagsunod o pagtuman sa mga sugo sa balaod ni Moises. Mao nga sa diyang siya niadto sa templo uban ang maniningil og buhis. Nagaingon siya sa iyang kaugalingon, nagampo
siya sa Ginoo. Ang iyang pag-ampo, may tungod na yun sa iyang kagalingon. Wala siya nag-ampo. Alang sa kayuhan sa uban. Kinaugalingon. Hinakog nga pag-ampo kay nganuman. Kay iyahang ginugduman ang iyang kaugalingon sa pag-ampo. Nga iyahang gitandi ang iyang kaugalingon sa maniningil o buhis. Nag-ingon siya na dili ako sama sa uban Ginoo nga mga kawatan, nga mga tulisan, nga mga mamumuhat o dautan, mga mananapaw o uban pa, nga mga salawayon, nga mga tao diri sa kalibutan. O ako, ingon na Parisiyo, nagapuasa ako 2 ka bisis sa usa ka semana. O kining maniningil sa buwis, ang iyahang kinaiya, nagpakita na siya sada natubangan sa Ginoo. Gani nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga siya halayo sa templo. Siya mo na ang kalainan sa Parisiyo kining maniningil o buwis. Ang katong Parisiyo, hadoon siya sa halaran sa templo. Apat kining maniningil sa buwis, halayo siya gikan sa halaran. Tungod kini siya kaato sa pagatuban sa Ginoo. Tungod kay iyang gitanaw ang kaugalingon nga tapos makasasala at tubangan sa Dios. Muna ang iyang gihagpang iyang dughan at tubangan sa Dios. O nag-ingon siya, pataylo ako Ginoo. Tungod kay ako kapos nga makasasala o natilaanan ako sa imong kaluoy. O mabuo ang taas nga istorya. Ang nilakaw nga gimatarong sa Dios dili kadtong Parisiyo nga nagpakaroon sa iyang kaugalingon. Tatarong siya atubangan sa Ginoo. Apan di ay siya sa lawayon atubangan sa Dios. Apan kining maniningil sa buwis, siya maoy nakadawat sa kaluoy sa Ginoo. Tungod kay siya nagpakita o may nagsulod nga kasing-kasing. Diri sa Salmo 51, atong basahon, diri nato makita ang mga gawi sa usa ka tawo nga may nagsulod atubangan sa Dios. O kini makita sa kinabuhi ni Salmista David. Si Salmista David, aning gayuna, nakasala siya atubangan sa Diyos. Nakasala siya sa sala nga magpadabaw. O tungod kay nakasala siya atubangan sa Diyos. O nasigundahan pa gyud ang iyang sala sa pagpadabaw. Tungod kay iyang ipapatay ang bana sa babae nga diin siya adunay relasyon nga wala kahimoti sa Dios. Aron nga wala nay babag sa ilahang relasyon nga wala kahimoti sa Dios. Iyang gisugo ang usa niya ka opisyalis nga ipabutang dito si Uriah. Si Uriah ba? Ang asawa, ang bana ni Bathsheba. Ipabutang dito sa pinakauna nga bahin sa paggubatan. Dito yun sa front line. Aron dito daghang may tabo nga mamatay. Tungod kay doon man sa kaaway. So, dito gipabutang si Uriah. Ingon na sugo ni David. O namatay si Uriah tungod kay sa katuyuan nga gibutang siya dito aron na mamatay siya og sayo, mamatay siya og dali. Psalm chapter 51. Nag-ingon si Salmista David o Haring David, have mercy on me, O God,
according to your unfailing love. According to your great compassion, blow out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Dani, diri sa ibabaw sa akong Biblia, amot lang sa inyong Biblia, diri sa main heading, nagaingon diri, for the director of music, a son of David, when the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. So, giingon diri, nga usa kini ka salmo, usa ka alawiton nga gisulat may tungod sa pangitabo sa kinabuhi ni David sa diyang siya giatubang ni propeta Nathan. Human siya nakabhimo sa sala nga pagpanapaw kang Bathsheba. Mauna nga ang pagampo ni Hari David aning panahona. Kaloy ni ako, O Diyos, sumala sa imong gugmang way pagtubad. Sumala sa imong dakong kaluoy. Ipapas ang akong mga kalapasan in verse 2. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Hugasi ako sa tanan kong kalapasan. Hibluwi ako gikan sa akong sala. Verse 3. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Kaya ako nasayod sa akong mga kasalanan, ug ang akong sala kanunay anaa sa akong atubangan. In verse 4, against you only have I sinned. Pato kanimo lamang ako nakasala, and that what is evil in your sight, ug nakahimo akong dautan diya sa imong atubangan, so that you are proved right when you speak, and justified when you judge. Aron mapamatudan na ikaw insakto sa diyang ikaw musulti. O ikaw mapamatudan na tarong sa diyang ikaw mahukom. In verse 5, surely I have been a sinner from birth, sinful from the time my mother conceived me. Tinuod na ako sa kamakasala, gikan ako na tao, dining kalibutan na. Makasala, gikan sa panahon na ako gimabdos sa akong ginikanan. So, sa kini kakinaiya na may nursulon, giisip niya na sugat pa na siya gituga sa Ginoo. Ilalom sa taguangkan sa inahan na iyang ipakita na siya usa ka makasasala at ubangan sa Diyos. In verse 6, surely you desire truth in the inner parts. You teach me wisdom in the inmost place. Wa kani ang kasinatian ni Haring David, ang Diyos nagtinguha sa kamatuoran sa atong kinasuluran, sa atong kasing-kasing. Ang kamatuoran nga ang atong kasing-kasing putli at ubangan sa Diyos. Walay kasaway at ubangan sa Diyos tungod kay kita nangayo man sa pasayloan sa atong sala. O siya magatudlo kanato sa kaalam sa tago nga dapit. Kanang tago nga dapit, mao kada ang presensya sa Dios nga kita na malandong sa pulong sa Ginoo. Nga ang pulong sa Ginoo, may mong kaalam sa diyang ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo. Amen. Dili mahimong kaalam ang pulong sa Ginoo kung dili nato buhaton unsa ang gisulti sa pulong sa Dios. In verse 7, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Hinuy ako ni ining kahuyon nga tanong. Dili hyssop na sabon. Wa may hyssop na sabon. Kung dili kaning gamit ni kani adto pagpatanggal sa buling baka sa sapot. And I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Hinuwi ako, aron ako mahimong puti pa sa iyelo. Kung saan yung iyelo? Kanang snow. Wala mo tayo snow drink. Kung there is Pilipinas ice nga ibutang sa refrigerator.
Let me hear joy and gladness. Padungga ako kalipay o kasadya. Di mo ang mga bukog na naluya magkalipay. Itako ang imong dagway gikan sa akong mga sala. O ipapas ang tanan kong mga kasalanan. In verse 10, mo kini ang pag-ampo ni Haring David. Tagay ako puti nga kasing-kasing, O Diyos. Pagwa, tagay ako pag-o nga espiritu, sulod ka nako. Ayaw ako ipalayo gikan sa imong presensya o ikuha ang imong balang espiritu gikan kanako. Ipasig-uli kanako ang kalipay sa kaluwasan o tagay ako o masunuron na espiritu aron mag-atiman kanako. In verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit. Ang mga paghalad no, mao ang mapayalobsanon nga espiritu. Mapayalobsanon o mayulsulon na kasing-kasing. O God, you will not despise. O Diyos, dili mo pagatamayon. Kung sa gani, kining mga paghalad nga dawaton sa Ginoo, mga paghalad na kasing-kasing na mapayalobsanon o mayulsulon sa Diyos. O kining nga klase na mga paghalad na mayulsulon o mapayalobsanon na espiritu o kasing-kasing dili kini isalikway o itamay sa Dios. Amen? Mao kini nga mga paghalad nga dawaton o madinawaton sa Dios. Now it can be said that the attitude of being poor in spirit brings a change of spiritual status from spiritual poverty into spiritual riches by always being humble in spirit. So, kining pagkatapos sa espiritu, kining kakahimtang na adunay kausaban sa atong espirituhanon nga kahimtang. Amen? Adunay kausaban nga giusab sa Ginoo ang espirituhanong kapobrehon sa atong kinabuhi diha sa espirituhanong kadagaya. Pinaagi sa pagpaubos sa atong kaugalingon sa Dios. Amen? Usab kini ka paradox. Usab kini ka duha ka mga pangunahuna nga nagasumpaki pero tinuod nga kahimtang. So, kamo sa espiritu, so duha ka mga pangunahuna. Unsa kani ang una, adunay kausaban sa atong espirituhanong kahimtang. Unsa nga kausaban? Giusab sa Ginoo ang atong espirituhanong pagkakabus diha sa espirituhanong kadagaya. Sa unsa paagi? Paagi sa pagpaubos sa atong kagalingon. Mao di ay ang sekreto nga makatangamtaman nato ang espirituhanong kadagaya sa atong kinabuhi. Kung kita magpaubos sa atong kagalingon, atong pangan sa Diyos. Amen? Being poor in spirit is a paradox, which means a seemingly contradictory statement that may nonetheless be true. Ang Makati ay madalawang mukha. So, gina-advertise ni sa una na gipangambog sa usa ka politiko na ito ang mukha ng Makati. Mga mayayaman, mga matataas na mga gusali, pero hindi pala pinakita ang pangalawang mukha. Ang isang mukha lang ang pinakita. Kaya ang kabilang politiko, kabilang kampo,
ay naggawa ng advertise sa TV. Ay hindi pala puro mga mayayaman sa Makati. Meron palang mga squatter. Meron palang mga mahihirap. Hindi lang pinakita ng isang politiko. Hindi ko na lang sasabihin. Pero ang katotohanan ay ang Makati ay may dalawang mukha. May mukha ng mga mayayaman at may mga mukha ng mga mahirap. Yan ang halimbawa ng paradox. Yan din ang compare sa isang tao na mahirap sa espiritu. It means to say, a change of spiritual status and being humble in spirit. So, pag-usap sa atong espiritualong kahimtang o magpabilin nga mapayobsamon sa espiritu. In James chapter 4, James chapter 4, verse 4. You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So, si Santiago, pangalan ng ating kapatid na si James Arias. You adulterous people, mga mananapaw ng mga tao, wala ba ka muna sayon ang pakikigalas, kaligutan sa Diyos? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So, nag-ingon si Santiago nga si bisan kinsa nga mopili nga makikigalas kalibutan, mahimong kaaway sa Diyos. O sa may pasabot aning makikigalas kalibutan. Pasabot niya nga ang Diyos nining kalibutan na ang small g, ang small letter G nga God. Dili capital. Kung capital ang Ginoo na itong simba. Pero small letter G, si Satanas na siya. Tungkol kay ang Diyos, gamay na Diyos, nining kalibutan na mao si Satanas, siya maoy tagiyan nining kalibutan. Siya maoy naghari sa mga dakutan nining kalibutan na. So kung makikigala ka sa kalibutan, mahimo kang kaaway sa Diyos. Tungkol kay ikaw naghigugma sa mga butang nga iya sa kaaway. Amen. Imong gipili ang mga butang nga wala kahimot sa Diyos. Ang mga sala, bana nga nahimo kang kaaway sa Diyos. In verse 5. Or do you think the Scripture says, without reason, that the Spirit He caused to live in us tends toward evil? Wala ba kabo? Nakahuna-huna nga kasulatan nagasulti nga walay hinungdan nga ang Espiritu sa Diyos. Nga iyang ipapuyo kanato nagikling diha sa pagka mabudhion o pagka abugruan. In verse 6. But He gives us more grace upon siya. Nagatag kaya tugtugang grasya. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ang Diyos nagatag kaya tugtugang grasya. Kaya nga naman, kaaway sa Diyos ang mapahitason, apan tagaan niya grasya ang mapanubsanon. In
Verse 7, submit yourselves to God, then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Drink, mourn and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. James 4:4-10. In verse 5, that the Spirit of those who live in us longs jealously. What does this mean? O sa Bible pasabot, meaning verse 5, that the Spirit goes to live in us longs jealously. Ang Espiritu na nagpuyo, kanato, nagabuggo sa pagpangandoy. O kana ang hubad sa Cebuano. Ang Espiritu Santo na nagpuyo, kanato, nagabuggo sa pagpangandoy. Ang Espiritu sa Ginoo, nagabuggo siya. Nga nangandoy, nga kita, mudol sa Diyos. Amen! Nagabuggo. Siluso ang Diyos. Siluso ang Balang Espiritu na nasa pangabuggo. Pangandoy na pangabuggo. God the Holy Spirit gives us more grace for Him to have His way on us. May dapit ka sa akong kinabuhi. Sa pumani mo pasabot diri. God the Holy Spirit gives us more grace for Him to have His way on us. Ang Diyos, walang Espiritu, nagatang dugang grasya kanato, aron siya, may dapit sa akong kinabuhi. Adun na may dapit, adun na may lugar ang Diyos sa imong kinabuhi karon. Amen? With a jealous love, uban sa pangabugo nga gugma. Usa man ang pangabugo nga gugma. Usa ka gugma nga dili na mangita o guban. Usa ka gugma nga siloso. Nga dili ka makadawat nga mangaliwa ang imong kapikas kinabuhi. Ang Diyos, dili siya gusto na kita mangaliwa nini kalibutan na. Amen? Gusto sa Ginoo nga siya lang ang atong itigugma. Amen? Kaya nga itong relasyon ni Kristo Jesus sa kini sa magtiayon sa kita ang iyahang pangasawon o si Kristo ang atong pamanunon. Ingon na kasuod ang pagsusama sa atong relasyon sa Diyos. Usa ka relasyon sa bana o asawa. Keeping us from spiritual adultery. Paglikay ka nato sa espirituhanong pagpanabaw. Na ang Balang Espiritu, maghatag ka nato o pangandoy na dili nato buhato ng espirituhanong pagpanabaw. Na dili kita mahimong higala sa kalibutan. Dili gusto sa Ginoo nga kita mahimong higala sa mga kalipayan ni kalibutan na wala na himuot ang Diyos. Sa mga butang na higasilakan sa Diyos. It is His work of bringing us closer to God through our spirit of repentance and faith in God. Ang iyang trabaho sa pagpahinuon kanato sa Diyos Amahan o sa Diyos Anak, pinaagi sa Espiritu sa pagpaubos aron kita pakita sa kinabuhi nga may nusulon o matinuhuon sa Diyos. In fact, because of being proud in spirit, that you choose to become friends of the world. So, ang hinungdan di ay na ang mga tao, doon ay mga tao na gusto silang makikigala sa kalibutan
Gusto nila pakikihigalaan ang mga sala nining kalibutan na tungod sa garbo. Ang garbo mainungdan nga dili nila pilion ang pakigala sa Diyos. Kung dili ilang pilion ang pakigala sa mga butang ni ining kalibutan. If you become a friend of the world, that God will unfriend you. Kung ikaw may mong higala sa kalibutan, ang Ginoo dili na magpabilin nga higala kanimo. Such friendship is tantamount to spiritual adultery. Kana nga maghigala, susama kana parehas sa espirituhanong pagpanapaw at ubangan sa Diyos. The truth is, because we are poor in spirit, that we are afflicted by the power of sin and the forces of darkness. Ang kamaturan mo ni, tungod kay kita, kabo sa espiritu, na kita sinakit sa gahom sa sala, o sa mga puwersa sa kagipitan. Dili lang kita sinakit sa sala, o dili, sinakit kita ni Satanas, o sa iyang mga demonyo. Kung kita nagpabilin na hinukman sa tong sala, kung kita wala pa nakaangko ni Jesus nga itong Ginoo panuluwas nga mapabilin kita nga sinakit sa sala o ni Satanas o sa iyang mga demonyo. O kana na daghang mga tao karon nga hinasol ang ilang kinabuhi nahimong ulipon ni Satanas. Ang uban pa na sapian ng mga masasamang espiritu. Literally. Nga, nisulod yun ang mga daotang espiritu sa ilang kinabuhi. Nga, sila mismo wala kay kontrol silang kaugalingon. Kaya nagitawag ng demon possess. Pero doon na po yung uban nga wala sila na control literally sa mga demonyo. Pero si Satanas naghatag kanila espirituhanong pagkabuta. Muna nga si Pablo nag-ingon siya, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Ang Diyos ni kalibutan na mao si Satanas naghatag ng espirituhanong pagkabuta sa mga dili magtotoo ni Kristo, sa mga tao nga walay Kristo. So, sila nagulipon ni Satanas sa paagi na sila buta sa mga butang sa Diyos. Pauna nga kinahanglan sila paghahatagan o espirituhanong kahayag. Kinahanglan kwaon ng espirituhanong pagkabuta. Kwaon sa ilahang kinabuhi. Aron sila makakita sa himaya, sa ebanghelyo sa Diyos nga imahe ni Kristo. Dili sila makasapot sa pulong sa Ginoo kung wala nakuha ang espirituhanong pagkabuta sa ilahang huna-huna. Hangtod nga labdagan sila sa Espiritu Santo aron sila mahayagan sa ilang huna-huna pinagi sa pulong sa Diyos. Kaya kung ang tao anaa pa sa espirituhanong pagkabuta ang iyang kinabuhi, dili lang kay siya nakaangkon sa espirituhanong pagkabuta na di siya kakita sa mga butang sa Diyos, ang iyang kahimtang sama sa panultiyon. Ito pa sa aluot, gitgit pa sa alkitran. Sa mga nang kahintang, sa mga tao nga buta, sa mga butang sa Diyos. Being poor in spirit is a spiritual condition that needs a spiritual treatment. Ang pagkakabo sa espiritu o sa ka-espirituhanong kahintang, nga nahanglan ng espirituhanong pagtambal. So, sana hindi ka sakit, espirituhanong sakit. Na kitang tanan, nadapuan, kitang tanan, na abtan. Walay usa diri na wala na igo nining maong klase nga sakit. Kitang tanan.
usa ka kahimtang nga pakigbulag sa Dios. Gitawag ka ng spiritual disease, spiritual sickness. Muna kasi propeta Isaiah, by His wounds, we are healed. Amen. Pinagi sa mga samad ni Kristo. Sa diyang siya nagantos, gantos siya kamatayon dito sa cross. Nga, kita, gisaaran o kaayuhan, unas tanan, sa itong espirituhanon na sakit. Ang una di ay gitambalan ni Kristo sa diyang siya nagantos sa mga labod nga iyahang gidaladala yang giangkon aron kita ayuhon sa atong espirituhanong sakit. Mao gina ang atong espirituhanong sakit mao ang sala, hindi mo dapat sala. O kanang sala mao nagpahimulag kanato gikan sa Dios. Kinahanglan matambalan. O kanang atong espirituhanong sala nga sakit dagatag kana og pisikal nga mga sakit. Una nga dunay mga sakit karon sa kalibutan. Cancer, diabetes, goiter, uban nga klase nga mga sakit. Una nga dili ikatingala nganong si Kristo gilatigo sa 40 ka bisis tungod kay sa 40 ka bisis ka mga latigo, dunay 40 ka mga labod, dunay 40 ka mga samad. Tungod kay sumala sa medical science nga dunay 40 ka klase ka mga sakit ini kalibutan na. Mauna nga ang katong mga labod ni Kristo na nikapat og 40 ka buok. Nagpasabot ka na nga walay sakit nga wala na apil ni Kristo sa iyang pag-antos, pinatis pag-angkon sa mga labod. Padulong sa iyang kamatayon dito sa krus, atong palakpakan ang buhit na Diyos. Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Such a spiritual condition must be acknowledged by man in order to be treated with spiritual remedies. Kana nga espirituhanong kahimtang kinahanglan ang kunod sa tao aron siya pagatambalan sa espirituhanong mga tambal. Unsa maning remedies o panambal? Gikahulugan kini sa American Heritage Dictionary. The word remedies means something relieves pain, cures disease, or corrects a disorder. Something that corrects an evil or a fault or an error. To relieve or cure, to set right. So, ang kahulugan niya ay sa remedies o panambal o sa kabutang na mupahatag o kagaan sa imuhang sakit. Mag-ayo sa imong sakit. Mag-ayo sa dili normal na kahimtang. O sa kabutang na mag-tulis sa usa ka dautan, usa ka sayop, usa ka sipyat. Pag-ayo. The spiritual remedies are repentance and faith in Jesus Christ. So, ang mga pagpanambal, mao kini una, paghinulsol. Ikaduha, pagtuo diya ni Jesucristo. Sumala sa James chapter 4, verse 8 to 9. Humility will lead you to have a repentant heart and a believing heart. So ang pagpaubos, balikon ko, magdala ka na to diya sa maynulsulon nga kasing-kasing o matinuuhon nga kasing-kasing. When you humble yourselves, that God will give you the grace to repent and believe. Kung ikaw magpaubos sa imong kagalingon, nga ang Diyos magatag kanimo sa grasya, na maghinulsol o musali, and you receive eternal life as God's grace reign in our lives, where righteousness, peace, and joy manifested in our lives from the Holy Spirit. So madawat na ito ang kinabuhi walay katapusan, madawat na ito ang kaluwasan, ingon na ang grasya sa Diyos nagari sa ito kinabuhi, pinaagi sa pagkabatarong, sa kalinaw, o kalipay,
nagikan sa balang Espiritu, nagipadayag sa atong kinabuhi. Amen? Badawat na to ang kaluwasan. Ingon ang grasya sa Diyos maghari sa atong kinabuhi na ang pagkamatarong, ang kalinaw o ang kalipay sa Diyos igapadayag sa atong kinabuhi gikan sa balaang Espiritu. Romans 5:21. So that just as sin reigned in death, ingon nga ang sala nagari sa kamatayon. Una tanan espirituhanong kamatayon nga ang sala naghari sa kinabuhi sa tao. Sabiang ang sala niabot sa tao nga ang kamatayon nisulod sa iyang kinabuhi. Ng tao dili ta mamatay. Walay kamatayan ang tao. Sabiang wala pa ang sala sa iyang kinabuhi. Apan sabiang ang sala nisulod sa iyang kinabuhi nga siya patay sa espiritu. Nahimulag siya gikan sa Diyos. Pero kini sunod nga kahimtang ko sa kini, kamaayong palita, alam ka na to. So also grace may reign through our righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. So, usab, ang grasya, maghari, pinagis pagkamatarong, aron kita, pagatagaan, o kinabuhi walay katapusan, pinagi ni Hesus Kristo na atong Ginoo. So, ang grasya, kinahanglan maghari sa atong kinabuhi. Pinagi sa pagkamatarong aron maghatag kanato kinabuhi walay katapusan. Sin rules in death. Ang sala naghari diya sa kamatayon. And also grace rules in life through righteousness. Ug ang grasya usab naghari diya sa kinabuhi pinagi sa pagkamatarong. Sa ato pa kinahanglan mapadayag ang pagkamatarong ni Kristo sa atong kinabuhi aron maangkon nato ang kinabuhi walay katapusan. Kung walay pagpadayag sa pagkamatarong sa Diyos sa atong kinabuhi, nga wala kita'y kinabuhi walay katapusan. Amen. Kaya usahaw man natong pagkadawat sa kinabuhi walay katapusan kung wala pa kita na matarong at ubangan sa Ginoo. Kinahanglan una sanan, mahimo kitang mamatarong at ubangan sa Diyos. Romans chapter 5 verse 1, since we have been justified by faith, nag-ingon si Pablo, kay kita na matarong sa atong pagtuo. Yung sa kita pagmatarong, yung sa nato na kita nahimong walay kasaway, walay kahukom at ubangan sa Ginoo, pinaagi sa atong pagtuo, ganito kita na ang grasya sa Ginoo, maoy, paagi na kita makadawat sa pagkamatarong sa Diyos. Amen? Righteousness is one quality or blessing of God's grace. Ang pagkamatarong usap kini ka kalidad o panalangin sa grasya. Hallelujah. So, ang pagkamatarong usap kini ka panalangin sa grasya sa Ginoo. So, kung kita nakasunod sa grasya sa Ginoo, namangko na to ang espiritualong mga panalangin, dagdag kayo mga espiritualong mga panalangin. Sa diyan kita makasunod sa grasya sa Diyos. O sa ingon diri sa Romans chapter 5, atong basahon, Romans chapter 5, verse 2, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. So, pinaagi kang Kristo, na kita napasiguli kaniya, pinaagi kang Kristo na kita nakabatunog agyanan sa grasya. So, sa ato pa accessible ang mga panalangin diya sa grasya sa Diyos. And righteousness brings eternal life. Ang pagamatarong naghatag o kinabuhi na walay katapusan. Okay. The wash your hands in James. In James chapter 4, the wash your hands
You sinners is a command for our repentance. Ang kani ko ng pagbuga sa atong mga kamot, mao kani ang pagbando sa atong paghinulsol sa atong mga sala. While the following lines, purify your hearts, you double-minded. Ang kining paghigpit, paghindo sa atong mga kasing-kasing, mao kani ang pagmando sa pagbutang sa atong pagtuo o pagsalig ni Jesus na atong Ginoo ug manluwas. The washing of hands is to clean ourselves, not just our hands. The purifying of heart is letting our hearts be cleansed from all impurities, so that it will be a good ground for the planting of the seed of God's word. So, ang paghindo sa atong mga kamot, dili lang hinluan ang atong mga kamot, apan hinluan ang atong tibuok kaugalingon. Ang paglimpyo sa atong mga kasing-kasing. Mao kani ang pagtukot ng atong mga kasing-kasing, may luan gikan sa mga kaugawan. Aron nga atong kasing-kasing mahimong tabudok nga yuta nga itanom ang Hesus sa pulong sa Ginoo. The word double-minded or doubt is the opposite truth of the word faith. So, ang double-minded, nag-ingon din ni Santiago, Kapitulo 4, sukwahi kini sa pulong nga pagtuo. Bawat pasabot, a doubtful person is not living in faith. Ang maduha-duhaon na tao wala na kinabuhi sa pagtuo. So, magbalin-balin ang iyahang mga una-una. Nanuman, duha ka mga una-una ang naa sa iyahang una-una. Sama siya sa usa ka balon, nagyapak-hapak sa hangin. So, ingunan na diay ang tao na wala na kinabuhi sa pagtuo. Nga nag-usap-usap ang direksyon sa iyahang kinabuhi. Sama sa balon, nga mag-usap-usap. Saka, mag-ubos, tungod, kay yapak-hapak, nagpo, gari sa hangin. Hallelujah. Praise God. Nagapunta. Ginoo, salamat kayo sa mga pulong na among nagulog. Salamat, Ginoo, sa mga kaigsunan na ilahang dungo ang mensahe karon. Mensahe amahan. Sa kinabuhi. Tungkol sa inyong grasya ng mga pagkaroon. Salamat, Ginoo, Lord, at sinutulong sa mga. Hallelujah. Batawin ko lang kita. Praise God. Ito kang tanan. Atong uliton. Ikaw lang ang Diyos. Lindot ko. Praise God. Ikaw lang ang Diyos. Ang ihandog ko. Ikaw lang ang Diyos. Ang paglaog ko. Wilabuti ko. Ang Diyos. Ikaw ang kanang. Ikaw lamang. Salamat, Jesus. Ikaw lang, Diyos, ang ihandog ko. Ikaw lang, Diyos, ang paglaog ko. Inabuhi ko, ikaw, Ginoo, Diyos. Ikaw ang kanang, ikaw lamang. Salamat ko, Diyos, sa bati mo ako, sa batang higayon,
ganun ka, kinabuhi ko, ihanap sa limong, tantang pag-aawit kita. Hallelujah, kung ikaw, na ay Panginoon, makahimong ka sa paghalad sa Ginoo, sa tanan nimong mga Panginoon. Hallelujah, kung gusto ka na ihalad ang imong kinabuhi, mahimong kang buduol at tubangan sa Ginoo. Mahimong imong itugyan sa Ginoo ang imong mga Panginoon. Hallelujah. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Ginoo, salamat Amahan, na ikaw na sa mong kaliwag. Dilagtuso ka na Diyos. Gamanan ka na Diyos. Ikaw ang Diyos na dili kayo mupakya sa imong mga sahod. Ikaw ang Diyos na dili mo limod sa imong kinaiya. Ang imong kinaiya, Mahal, na ikaw nagahatag sa imong grasya kanamo. Ikaw nagpakita sa imong kaayo o kaluoy sa mong kinabuhi. Dalay ko ka sa walay katapusan. Praise God. Hallelujah. 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 Bungat sa Ginoo ang imong mga Panginoon. Hallelujah. Ginoo, salamat kayo. Ikaw nasayod sa tanan namong mga Panginoon. Ikaw nakabalo sa tanan namong mga problema. Ya, kanimo Amahan, walay problema na dili nimo masulbad. Tanan namong mga problema, imong masulbad Ginoo. Dalay ko ikaw sa walay katapusan. Salamat Amahan sa tupad sa mga pagkakas. Pagtuman sa mga asal sa mga kinabuhi. Dalay ko ikaw sa walay katapusan. Lord, panalangin niya ako mga kaigsunan na niya karon. Salamat silang kinabuhi, salamat silang pag-ari. Salamat Amahan na walang nasayang ilang panahon na niari aron sa paghalad sa ilang kinabuhi. Ingon na mo yung halad diha sa ilang atubangan. Dalay ko ikaw sa walay katapusan. Ang ikaw itugyanan ng Amahan sa tanang ang sa ng kinabuhi. Hallelujah. Dalay ko ikaw sa walay katapusan. Kiniya mo mga patampo sa gamahan ng ngalan ng Jesus. Amen. Itong palakpakan ng atong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sa akong gyaniyot, si Pastor Jun, ng Marigri, aron kita maghalad sa atong ikanapulo o halad gugma. Praise the Lord. Dili, kumplito ang atong pagsimba kung wala kita'y dalon at tubangan sa Ginoo. Sa Old Testament, nagaingon ang Ginoo na ayaw ka mo pagduol sa halaran kung kamo walay dalon. Kinanglan na dalon. Kay atong man gitahod, girespeto ang Ginoo sa atong panalapit, sa atong bahandi, sa atong material na mga butang. So muna nga nagingon ang Biblia, si Haring Solomon, honor the Lord with the first fruits of your crops. Sa unang Ginoo, sa unang abot sa inyong mga anihon o mga pananom. So, sa first fruits, unang kuwan, imong taabot, unang harvest. Ang ubang mga Kristohan nun, ilahan yung i-apply. Aron lang pamatuod na ilang i-honor ang Ginoo sa dingon sa iyang pulong. So, naara ka na ito kung atong tumanong sila. Tungod kay doon ay usa ka member, usa ka empleyado sa gobyerno, na ilaw yung gitawag ang Ginoo sa unang abot
So, kung sa kanila ang unang abot, Kung nagtrabaho ka sa gobyerno, ang unang sweldo niya sa tuig, ihatag din niya sa Ginoo. So, dili ni sa magbay. Kung pinunta ka dako bagod sa akong ihatag, na unang abot, unang sweldo niya sa tuig. Kada January, yun, unang sweldo. Iya din ihatag para sa Ginoo. dahil kung man siya nag-isip, ihatagan pa nun siya sa Ginoo o kani abot sa ilang panguma. Eh, nagpatanong man siya. So, sa diyan sa area, i-apply niya ang pulong sa Ginoo. So, depende rin na sa ato kung imo na siya buhaton sa imong kinabuhi, so lara na ini. Pero, ang ikanapulo halad ugma, imon sa Biblia na ato gayong dalon sa balay sa Ginoo. Atong dalon. So, dili na lang natin kalaris. Ako na isuko sa Ginoo, nadalon nato ang atong ikanapulo halad ugma sa Diyos. So, Pastor John, Ako kang tawag. ngayon mo ako, alam sa pagpasalamat naman sa itong pagkakad. Sinodus ng pag-alat, Lucia mo gibugas, mo sa manion. Amen? Kung nagbugas ka, tinagmay, di man ka mag-expecta na muhani ka dinagko. Amen? Kung nagbugas ka, dinagko, muhani ko ka dinagko. Pag mawala siya, kung siya gibugas, may manion. So, mananga, dipindi ko na sa ato kung dako atong ibugas sa Ginoo, dako po tayo maani. Amen? Kapag kung gamay po atong ibugas, niya mag-expecta kang gas na ani, na posible po siya. Amen? So, banaan na siya. Kung sa imong ibugas, mo ni okay na? So, mubugas na ginagmay, so ani mo ta ginagmay. Amen? So, na mo gusto ka ginagko, napugas sa dagko. Amen? Kapag gusto ka ginagmay, napugas mo ginagmay. So, nagdipindi man sa ato, atong pagkatag. Amen? Sumuhatag sa kalibay. Muhatag sa kalibay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalibay, diha sa Ginoo. Dahil na ang Diyos mo sa ligaya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, muhatag sa kalipay, dihan sa Ginoo. Hatag sa kalipay, dihan sa Ginoo. Daygon tahan Diyos, mo sa ligaya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Amahan ako na balaan. Salamat kay Lord sa